Amazing morning! So welcome again sa ating video training at ngayon ay meron na naman tayong ituturo sa iyo na bago. At ito, sure ako kailangan mo to sa ginagawa natin kaya let me have your time. Focus ka lang sa ituturo and after nito, i-apply mo yung mga matututunan mo. So, itong training natin na to, it's all about our goals. Okay? Importante kasi yan dito sa pagpasok mo sa I Am Worldwide. Kailangan meron kang iset na goal. Kasi yung goal na yan yung magbibigay sa'yo ng direksyon kung ano nga ba yung mangyayari sa'yo dito sa I Am Worldwide. Maaari, nag-start ka lang dito para maka-take ng products o kaya naman ay magkaroon ng extra income. Pero this time, ang gagawin natin, no, ay magkakaroon tayo ng specific kung ano nga ba yung gusto natin na mangyari once na gawin talaga natin ng seryoso ang I Am Worldwide. Tuturuan kita paano tamang mag-set ng mga goals. Okay? So may tinatawag tayo dito na SMART goals. Letter S is specific. Kapag ka pala may gusto kang gawin or gusto kang mangyari sa life mo, always be specific. For example, sasakyan. Kung gusto mo ng sasakyan, anong klaseng sasakyan ba yan? Sedan ba yan? SUV ba yan? Sports car ba yan? Depende yan sa'yo. Kailangan specific siya. Anong kulay? Manual ba yan or automatic? 'Di ba? Kailangan nakalagay, kailangan alam mo yung brand, okay? Para lumapit ka sa kumbaga katotohanan, 'di ba? Na mangyari talaga siya. Next is measurable. Kailangan na measure. For example, income. Magkano ba yung gusto mong kitain? Gusto mo bang kumita 500 pesos per day? 1,000 pesos per day? 1,000 pesos per hour? 10,000 pesos per day? 100,000 per month? Depende kung magkano yung gusto natin. Kailangan na may measure natin siya. Next, attainable. Kumbaga, kapag ka nag-set ka ng goal, kailangan yung ma-attain talaga siya. Kumbaga, hindi siya imposibleng makuha. Halimbawa, spaceship. Kaya bang magka-spaceship dito sa ganitong industry? Of course, hindi. Kaya naman, hindi mo siya ilalagay. Tsaka kung ano yung tingin mo na ka- kaya mo or abot mo. 'Di ba? Mamaya bibigyan din kayo ng sample dyan. So kung ano yung kaya mong i-attain. Let's say, kaya mo bang kumita ng 10,000 per month as sideline? O 'di ba? Attainable siya. Pwede mo siyang ilagay. Kaya ba dito na magkaroon ng sasakyan? O 'di ba? Attainable siya. Pwede siyang mangyari. Letter R is realistic. Okay, so yun na nga, no? Attainable, kaya siyang ma-attain at realistic, magkadikit yung dalawa na yan. 'Di ba? Kailangan yung makatotohanan lang, 'di ba? Halimbawa, pwede ba dito trip to Mars? So as of now, hindi pa siya realistic, ano? Kaya trip muna sa iba't ibang bansa o kaya naman sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. And last, kailangan time-bounded. Lahat ng mga goals pala natin, kailangan meron siyang time frame kung kailan mo siya ma-achieve. Halimbawa, sasakyan. Kailan mo ba gustong magkasasakyan? Gusto mo ba bukas magkasasakyan ka na? If bukas yung target mo, naku malamang hindi mo agad makuha yan. Pero kung bibigyan mo yung sarili mo ng 3 months or 6 months, possible mangyari siya. At kailangan may time frame siya kung kailan mo gustong ma-attain kasi kapag walang time frame, hindi mo siya um, kumbaga hindi ka mape-pressure or hindi ka magiging excited na ma-achieve siya. Parang sa school lang yan eh. 'Di ba kapag may pinapagawa sa atin yung teacher, palaging may deadline. Yung project, palaging may deadline. At tingnan mo ha, kapag malapit na yung deadline, dun ka pa lang gumagalaw. Dun ka pa lang gumagawa. So dito, importante rin na meron kang time frame kung kailan siya para alam mo kung kailan mo gustong makuha yung goals mo.
Importante na aware ka ng oras ng deadline kung kailan mo gustong ma-achieve yung pangarap mo. Okay? At dito, kailangan, no, may tinatawag tayo diyan na short term, mid term at long term. Hahati-hatiin mo. Yung mga short term goals, yan yung mga goals or yan yung mga kaya mong ma-attain within 2 months. Pagka midterm naman, yan naman yung 2 months up to 1 year. And long term, yung 1 year pataas. So tingnan mo lang dito, ano ba yung mga possible ma-achieve dyan? Let's say, yung makapag-upgrade ka ng iyong account. So kung hindi ka pa naka-VIP, your goal is maging isang VIP account holder. Importante yan to maximize your benefits. Magkaroon ka ng monthly maintenance, maging mover, ibig sabihin, magkaroon ka at least one sa left and one sa right team sale mo. Mover maker, give me 5, yung bumalik sa iyong puhunan or magkaroon ka ng bonus na 15,000, just for you naman 40,000, 100,000 or 200,000. Ang kailangan mo lang naman kasi doon magkaroon ka ng 4, 'di ba? Magkaroon ng 10 referral or 20 referrals. Midterm goals. Ito naman yung magkakaroon ka ng mga title or rank dito sa company like yung Sapphire, first car, 'di ba? Magkaroon ng six-figure income, possible na siyang ma-achieve within 1 year. Okay? So, ikaw yung magsasabi kung kailan mo siya makukuha. Ulitin natin, ang paglalagay ng goals, it's having your destination para malaman mo yung direction. At yung direction na yun yung mga step-by-step procedure na pagdadaanan mo para makarating ka dun sa target mo. Sample, just for you ng Jade. Ano ba yung Jade package? 'Di ba yun yung may 200,000 na bonus? Ngayon, paano ka ngayon magkakaroon ng just for you? Kailangan mo ngayon ng at least or ng 4 na magjo-join sa'yo na Jade package. So, ang goal mo lang para makuha mo yung just for you na yun, magkaroon ka or yung process nun is magkaroon ka ng 4 na Jade package. Paano ka magkakaroon ng 4 na Jade? Kailangan mong kumausap ng more than 4. Kailangan tuloy-tuloy kang makakausap ng tao, makapag-invite ka ng tao na magjo-join at least 4 para ma-attain mo siya. Okay? So last, yung sa long term. Sa long term, ayan, nandiyan na papasok na yung pagke-create mo ng team, 'di ba? Pagpasok mo as Millionaires Club, as Diamond Elite Executive, magkaroon ka ng mga incentives, house and lot, magkaroon ka ng 7-figure income, at marami pang iba. So yan, long term yan. Ibig sabihin, hindi yan basta-basta makukuha in 1 day, 1 month, depende. Pero the more na mas tumatagal ka, the more na mas lumalaki rin yung mga goals mo. Kaya ano yung sekreto para makuha mo yung mga ganito kalalaking goals? Simple lang. Dapat ma-achieve mo yung mga short-term and mid-term goals mo. Okay? Yan no, sample nga natin yung short term natin, yung upgrade. Importante makapag-upgrade ka, 'di ba? Kailangan mong makapag-upgrade kasi the more or the higher the package, the higher din yung benefit mo. Lalo na kung naka-silver package ka, naka-lock in ka lang for the Give Me 5 bonus. Pero pag naka-Jade ka kasi, lahat ng mga packages or lahat ng bonus makukuha mo. Wala nang time frame kahit kailan at unlimited pa siya. Okay? Midterm. Ayan na, 'di ba? Pinag-uusapan niya diyan yung rank, yung first car at yung pagbi-build ng team. Eh bakit kailangan ng rank? Parang trabaho lang 'yan. 'Di ba? Sa trabaho natin may mga rankings, may mga positions. So dito, once na ikaw maging isang rank up, let's say Sapphire Elite Executive, that will be your title. Kadikit na 'yan ang pangalan mo dito sa I Am Worldwide at hindi na 'yan mababago. Same sa first car. Yung first car, hindi yan pinapatagal. 'Di ba? Marami na sa atin na naka-achieve ng first car nila within 1 year. Eh bakit 1 year ang target natin? Bakit within 1 year? Kasi, number one, achievable naman siya. No? Ang sasakyan kasi is nagagamit natin talaga siya sa business natin
asset siya kung maituturing natin. Next is, syempre, yung mga taong nakapaligid sa atin, they are expecting na may mababago sa'yo. And one of the big things na pwedeng mabago sa'yo within a year is yung magkaroon ka ng sasakyan. Imagine this. Ang dami nating mga kakilala, ilang taon ang nagtatrabaho hanggang ngayon, wala pang sariling sasakyan. Pero dito sa I Am Worldwide, kapag ginawa mo siya, pwedeng-pwede kang magkaroon within 1 year. And yung makapag-build ka ng team. The more na mas makapag-build ka ng team ng mas maaga, the more mas maganda ang patutunguhan ng business mo. Kasi yung network, your network will determine your net worth. The more na mas makapag-create ka ng team, the more din na mas lalaki yung income mo. Long term wise, 'di ba? Darating ang time, pwede ka rin magkaroon ng sports car, maging part ng Millionaires Club, and maka-achieve ng mga incentives. So yan, kailangan mo na kasi dyan ng grupo. 'Di ba? Hindi mo na yan kakayanin mag-isa. Ang best thing here is the more na tumulong ka sa ibang tao, the more mo ring ma-achieve yung mga pangarap mo. Kaya damihan mo yung mga tao na matutulungan mo dito at dadami din yung blessings na makukuha mo. So paano mo maki-create, paano mo ma ay isip, ano ba yung mga, I mean, papaano magkakatotoo lahat ng mga goals mo. Ang first step dyan is to make a dream board. So yan, gawin mo mamaya, gawa ka ng dream board. 'Di ba? Kung meron kang mga pictures ng mga bagay na gusto mo, ilagay mo diyan, 'di ba? Yung mga gusto mong mangyari, ilagay mo diyan sa dream board na 'yan. Okay? Yung dream board na 'yan, yan yung magre-remind sa'yo every day kung bakit mo gagawin si I Am Worldwide. Bakit ka excited na gawin si I Am? Katulad ko ha, ito personal testimony na. This is my dream board before. Nung pinagawa ako nito, akala ko corny. Kasi syempre, kung akong tatanungin, alam ko naman yung mga goals ko sa life eh. Pero alam mo ba, nung gumawa ako niyan, mas naging focused ako dun sa pag-achieve ko ng goal. Kasi nilagyan ko siya ng deadline. Halimbawa yung sasakyan na yan, Toyota 86. March 2020 ang nakalagay dyan. And would you believe na na-achieve ko yung Toyota 86 ng March 2020 din? O di ba grabe? Ang galing lang talaga kasi kayang-kaya mo talaga siyang ma-achieve. Okay? So, ilagay mo dyan yung mga goals mo. O kaya naman, sulat ka, isulat mo short term, mid term, long term. Ano yung mga target mo? Unahin mo of course ma-achieve yung short term mo, 'di ba? Na kailangan specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded siya. Okay? And sa pag tapos na tayo diyan sa goals na 'yan, dapat excited ka na ma-achieve 'yan at ngayon bibigyan naman kita ng reason bakit mo kailangan siyang gawin. Okay? Eto, tandaan mo rin 'to. Habang ginagawa mo ang I Am Worldwide, you need to have your deepest why. Bakit mo nga ba gagawin si I Am? Is it for your personal interest or for other people? So ganito kasi yan, no? Dalawa lang naman nga yan eh. Maaaring ginagawa mo si I Am Worldwide para sa sarili mo, para sa mga bagay na gusto mong mangyari, at pwede rin naman na gagawin mo to para sa family. Nung ako nag-start, yes, dun muna ako sa sarili ko, nasa isip ko, is gagawin ko to para magkaroon ako ng sideline. Pero nung mas naintindihan ko na siya, sabi ko, gagawin ko to para sa family. As an OFW, alam mo ba, yung pera, yes, kikitain naman yan. Pero yung oras na kasama mo yung family mo, yun yung hindi mababayaran ng pera. And ang goal ko, isa sa mga goal ko before, is makasama ng mas madalas yung family ko. At nakita ko na yung I Am Worldwide, pwedeng gawin or pwedeng maging rason para mas makasama natin yung family natin, magkaroon tayo ng more time with them, 'di ba? Mas ma-enjoy natin yung life natin. At along the way, 'di ba, habang kumikita tayo, then mas lumalim pa yung reason kasi yung I Am Worldwide, kaya niyang ibigay yung mga pangarap
mo at ng pamilya mo, 'di ba? So, gawin mo yung I am worldwide, hindi lang para sa'yo, kundi para din sa mga mahal mo sa buhay. Para mas maging excited ka at alam mo yon yung kahit anong mangyari, magtutuloy-tuloy ka. So, with that, thank you so much. Again, goal mo ha, or gawin mo to. Number one, yung dream board. 'Di ba? Yung mga goals mo. Ilagay mo doon yung goals mo, kung bakit, kung ano yung mga target mo, lagyan mo ng date at dugtungan mo. Bakit mo kailangan yan? Bakit mo kailangan ng sasakyan para sa family? Ano yung mapoprovide niyan? Bakit kailangan mong kumita? Let's say, 6 figures in 1 month. Ano yung mapoprovide niyan sa family mo? Ilagay mo rin doon para mas maging excited ka na trabahuin si IAM. Thank you so much again for your time. Tapos na yung training natin for today. And see you sa next video training natin.